So what's up guys, welcome back again to another vlog. So ngayon nga itutuloy natin yung paggagawa sa ating 4EFTE. So ang gagawin nga natin ngayon, pipinturahan natin yung chassis pati yung makina. So pakita ko sa inyo yung gagawin natin. So doon nga sa episode 1 natin, nakabit na natin tong engine support pati doon sa kabila. So ang lilihahin natin dito guys, ito. Bali buong chassis yung ating lilihahin para pag nga pininturahan natin, kapit na kapit yung ating pintura sa chassis natin. Pagkatapos kong lihahin yung ating chassis, yan, dumiretso kami ng daddy dito sa Kim Madi. Bibili tayo dito ng pyesa. Papalitin na nga guys yung ating clutch disc, kaya bibili tayo ng bago. 3EU yata yan? Yung isa kasi maluwang ang bunganga. Parang eto nga yung nabili natin brand AC na clutch disc. Diretso naman agad tayo dito sa ABC Machine Shop. Na meron tayong ipapa-machine shop dito. Ipapa-repace tayo. Ito yung ipapa-repace natin guys kasi malalim na. Yung pina-repace natin kanina, yan, kinakabit na agad ni Kuya Joel dito sa ating makina. Nagpalit nga pala tayo guys ng cross joint. Pinalitan natin yung stock. Dapat kasi talaga dyan, aray, malalaki ang cross joint. Sabihin, paglakas ng makina dapat yung malaki. Dahil baka mag-ibaan. Hiniwag nga ni Kuya Joel yung ating transmission kasi papalitan niya yan ng panibagong gasket para sure na walang tagas yung ating transmission. Bale, kakarating lang din ng mga daddy, bumili sila nito. Yan, para sa akin to. Surplus na power steering. At humanap nga din pala sila ng compatible na release bearing dun sa atin. Pipili tayo ngayon ng magandang fork na gagamitin natin. Siyempre, lilinisin muna natin itong loob ng ating bell housing kasi yan nga, napakadumi na guys. Nagawa ulit si Kuya Joel ng another gasket para doon sa ating transmission. Habang nagawa nga si Kuya Joel doon ng gasket, yan, para may magawa ako, nagpintura muna ako. So ilalagay na natin yung mga binili natin pyesa pati yung nirepaint ko na fork. Eto na nga at kinakabit na ni Kuya Joel ang ating transmission. So tapos na nga tayo mag-mounting ng engine. Naka-mount na rin yung ating transmission. So sunod natin gagawin, gagawa tayo ng ating propeller. Yan, konektado dun sa ating differential. So, overtime na naman nga tayo dito sa ating owner. Sa hapon lang kasi to ginagawa ng daddy ko kasi madami nga siyang trabaho sa talyer. Kung ano na lang yung kaya kong gawin, yun na lang yung tinutulong ko para matapos na tong owner ko. Kadalasan naman pag gumagawa kami ng daddy, helper lang naman ako dito, hindi naman ako yung mismong nagwe-welding. Time check nga muna pala guys. Yan, 5:57 na ng gabi. So ngayon nga January 4 na. So pipinturahan na natin to kasi nga nung huli naliha ko na to bago tayo bumili ng mga pyesa, yung mga clutch. Magpapatimpla tayo ngayon kay Kuya Joel kasi babrushin ko lang to, hindi ko na siya gagamitan ng spray. So ang gagawin na nga lang natin dadamihan natin yung thinner para kapag nilahid ko siya kahit brush lang makintab pa din at smooth. Sulit naman yung pagod ko sa pagpipintura. Tingnan na may tsura ko.
So ito na yung finished product ng ating pininturahan. Yan ang ating chassis, makintab na. So madami pang tira doon na pintura. Kung sakali man na may kailangan pa tayong i-retouch, pwede ko pa naman siya pinturahan ulit. Kung tutuusin, hindi nga to kita sa ilalim eh. So guys, habang nagagawa nga ako, biglang may dumating tayong parcel. Yan, dumating na yung aking binili na radiator, skunk. So unbox na rin natin ngayon. Yan. Yan. Skunk Alpha radiator. 3-row lang yung gagamitin natin dun sa ating 4FPE. Yan. Maganda dito guys, meron siyang drain plug. Ito. Eto na guys, yung pinakahihintay ko na moment. After 1 year nga, sobrang tagal nang gawa niyang budding yan. So ngayon lang siya maisasampa sa ating chassis na nakasalpak na rin yung ating makina. So mas makikita na natin na malapit na talaga tayong matapos. Hirap tanggalin na itong sticker na to. Kailangan ko pang gumamit dyan ng thinner. Talsikan pa nga ako niyan sa mata, sobrang hapde. Pagkatanggal ko nga ng sticker, nilinis ko kagad itong ating body, yung kaha natin. Siyempre, mas masarap pa din talaga na gumawa tayo dito ng malinis. At ngayon nga, ina-align ng daddy yung differential sa ating body. Ngayon nga, bubutasan natin yung ating kaha dun sa may transmission. Kasi, hindi pa siya butas. Gabi na oh. OT na naman tayo dito. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na bubutasin dun sa ating transmission. Ngayon naman, lilinisin natin ang ating suspension na 1 taon na rin natambak. Kaya tingnan nyo itsura. Nanghalawang na siya dito. Pero okay pa rin naman to. So re-repaint pa natin yan. Papagandahin pa natin. Habang busy nga sila sa paggagawa ng owner, syempre busy din ako sa pagkukutkot dito sa aking suspension. So ito na nga guys ang ating owner. At ayan na nga, ang sarap niyang tingnan. So bali wala nga pala tong hood at fender. So naka roll cage lang din to, gagawa natin yan. Siguro sa next vlog na nga yun, yung ating roll cage. At ito nga pala guys yung gagamitin ko na upuan, Kirky. Sobrang gaan yan guys. At syempre yung ating roll cage, fit yon para sa akin. Pala si Kuya Mario. Siya nagluluto ng ating tanghalian lagi. Yeah. Magtatrapal na. Oh shit pa. Ano ba yan? Palagitik. Sarap niyan. Gaganahan ng ating mga magawa no. Tatapusin na dapat. Guys, dito ko nga muna tatapusin ang ating episode 2. So next vlog natin sa episode 3, kakabit na natin yung roll cage. Yung gagawa pala tayo ng roll cage natin. Kakabit na rin natin yung suspension. Tapos yun, medyo gaganahan na tayo kasi malapit na nga siyang matapos. So sa hinintay-hintay ko nga, 1 taon kong hinintay yung owner ko. So sobrang masaya ako. At masaya rin naman akong nagawa kasi akin yun. Yun, so kita-kits na lang ulit sa episode 3. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.